Okay mga lods, welcome back to another content. So for this video, ko-cover po natin si Aberya Things at real talkin natin to. Kasi imbis na magpakumbaba dahil dun sa ginawa niya, mali naman talaga siya dun eh. Sa sobrang mali niya, ang mismong LTO ay naglabas na ng show cause order dun sa ginawa niya. So TLDR nito, pinag-i-explain siya ng LTO na kung bakit ganun yung galawan niya, and kapag hanggat hindi pa siya nag-i-explain, suspendido yung kanyang lisensya. Siya ba yung nagmamaneho dito sa sasakyan na to? Well, that's neither here nor there kasi hindi yan yung issue. Ang issue ay ito. Panoorin natin to, galing ito sa isang Facebook page. Video ba? Hoy! Wala boss, wala! So, clearly, dapat talaga hindi ka bababa dyan, di ba? May road rage kasi na tinatawag eh. So, inakusahan siya ng LTO dyan sa insidente na yan of road rage. Panoorin pa natin. Ganyan ka pa. Kung hindi nagpapa-overtake, ayan o. Nagagalit pag nag-overtake kami. So, namimina sila. Alam niyo ba yung pina? Yung pagkalalapit sa'yo, didikitan mo para hindi maka-overtake. Ang tawag kasi pag nag-schooling ka kasi sa mga driving school, ang ituturo sa iyo ay defensive driving, okay? Ito tinatawag na offensive driving, which is mali kasi yan yung pinagmumula ng mga insidente and aksidente din, 'di ba? And yung insidente nga dito, road rage. Buti na nga lang hindi lumala eh. Hindi pumalag si kuya. Tama yung ginawa niya na sumakay lang siya at dinokumento niya yung mga bagay-bagay. Tuloy natin. So ano yan, nagkarera sila. Nangahabol talaga, gago talaga o. Ano yung point nito? Di ko gets eh. Kasi kung alam mo yun, pagbigyan mo na. Sino nagmamaneho? Oh, ayan, nagigigit pa. Ginigit-git niya kami. Oh, ayan, plate number niya, yung mukha niya parang adik na walang ewan. So tumigil na Yung dito. plate number oh. Ayan mo siya. So siya nga yung nagmamaneho, bumaba siya dun sa driver's lane or driver's seat eh. Video ba? Hoy! Wala boss, wala! So yung L300 yun Ganyan ka pa! Okay, so yan po yung nangyari dito sa sa insidente na to. Ngayon, pag normal na tao ka, hindi mo rin naman dapat ginagawa yan. Ibig sabihin, wala kang platform sa social media. Ito kasing si Aberya Things, pumapaldo ito sa social media. So matatawag natin siyang social media influencer. Naalala ko si Ato, sinasabi niya na hindi daw siya social media influencer. Mali po yun. Lahat po kami ay social media influencer. Wala namang off button ang pagiging social media influencer kapag ikaw ay kumikita na sa social media at bantog ka na dito. Okay, kilala ka na. Okay, so sinabihan kasi siya ng at least mukhang addict lang, ikaw buong katawan. Well, talaga ba? Talaga ba? Alam mo pag sabi ni Sonji Espedido, pag ganyang mukha sana maging mabait na lang sana. Puro tayo ad hominem eh. Pero ako, ang akin lang talaga rito. Sana matuto tayong magpakumbaba. Lalo na binigyan tayo ng oportunidad ng tao na alam, di ba meron pang, sino ba yung isa pang ganito rin yung pag-uugali na hindi ka aya-aya rin yung yung ginagawa. Sino yun? Yung kamukha ni yung kamukha nung basketball player, yung meron din siyang isang word na nagpasikat sa kanya, yung 'di ba ito si alam mo to eh. Alam mo yung ganun siya eh. Yung may isa pang
may isa pang social media influencer no na kamukha ni nung isang basketball player. I forgot the name eh kasi after a while na sobrang peak siya, na cover pa siya nila Pio, tapos nung bumagsak siya, wala na, hindi na siya kilala. Tapos ayan, kita mo. Okay, ano to? Hoy, yung boyfriend mo! Hindi naman maganda yung ganyan. So, eto, wag na kayong magalit. Regaluhan ko na lang kayo ng puno ng saging. Tapos, meron pa siyang mga sinasabi dito. Isang content creator na tagpo ang tanga. Aray ko ako pa masama. Well, ikaw yung bumaba eh. Anong sa tingin mo? Ikaw yung pagbibigyan. Buti nga hindi ka binaba eh. Kasi pag binaba ka nun, baka may pagkalagyan ka, di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi ko naman sinasabi na may gagawin sa yon, pero hindi mo masabi panahon, lalo na driver yon, 'di ba? Pag driver, ready yon sa kahit ano, 'di ba? Kasi L3 mukhang biyahero eh, hybrid na vampira, maarawan, sabi ni Federico Ramon. Eto, bossing, binayayaan ka na ng Katanyagan. Eto, yung sinasabi ko kanina, hindi lahat ng may kakayahan makuha. Karapat lamang na gamitin ito ng tama. Correct. Very good yun. Kapag nalobat mag-drive, init ulo. Ay, wag naman nating sisihin na ganyan. Eto, ano ba ito? Ulo mo! Morning nga eh, gising ko nga lang. Morning, gabi na. Sino nangyari? Ine-explain niya rito eh. Papasok na ako, biglang bumalik ulit, papatayin ako. Hindi naman. Hindi yun yung nangyari. Ikaw yung sumusunod sa kanya. Pwede ka naman kasing tumanggi. Wag pumalag eh. Kumbaga pagbigyan mo na. Kaso ang ginawa mo, sinundan mo. Alam mo. Parang walang video, no? Parang walang video. Taragis na yan, oh, boy. Nasa ibang dimension ka ba? Real talk yun. Kasi nakita natin yung ginawa niya eh. Nung naunahan na siya, sinundan niya pa, tapos tumigil pa siya. Tapos bumaba pa siya. Tinuktok niya pa yung bintana nung sasakyan, nung kabilang sasakyan. So kung may gagawing hindi ka aya-aya yun, hindi yung nasa loob ng sasakyan. Tama? Kung wala na, hindi siya L3, parang L3 lang siya. Para pansin ko nga, parang mainit yung mga L3 talaga sa Hindi nga siya L3. Ano? Siya, medyo mahaba siya ng konti, mga L3. Oh, sige na. Ano ba to? Gang, anong mapapayo mo sa mga... Oy, Gang, alam mo na kung anong gagawin. Oy, Huwag kang biglang liligo. bakit? Kasi baka makakita ka ng tibo. Baka makakita ka ng tibo. Grabe naman. Okay, hindi ko alam. Stretching muna bago mag-road rage. Ito yung marami siyang bars na binitawan eh. Sasagutin natin yan, wag kang mag-alala. Okay, stretching muna bago mag-road rage, sabi nito. Anong cancel? Ano ko parcel? Salamat yan kay EJ Power. Hindi naman. Hindi ka mukhang parcel. Mukha kang... Ay, kami na mag-tuloy. Magagalit talaga ako, Gang Bukod, sa deep na pagbigyan ng magandang barista sa Starbucks. Nag-cut ng biglaan sa harap ko porket di uso signal light sa probinsya, GTA yan. Una, kung hindi siya nag-cut, hindi pa rin yan yung dapat mong gawin. Nabababain mo at tutuktukin mo yung salamin. Kahit saan mo tignan, ikaw yung mali eh. O pwede nyo naman videoan, tapos send nyo sa LTO para keeping aside, mali po talaga ako yung pagbaba ko, pero may dahilan kung ba't ganyan nang naging reaction ko. Yun na, inamin mo na nga eh. Sana dito tumigil ka na eh. Nagsalita ka pa eh. Nagkamali ka tuloy. Kasi out of nowhere, biglang nag-cut galing second lane. Ang lawak ng kalsada para mag-overtake po sa mismong harapan. Nung nakita, baka kasi may hinahabol siya na kota, idol. Hindi naman kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas mga tulonggis na vlogger. Hindi eh. Meron silang mga buhay na dapat nilang gampanan. Meron silang mga trabaho sa buhay nila na dapat nilang tapusin at gawin.
at hindi lang sila magko-content at kikita. Hindi naman sila parang ikaw at ako. Hindi ganon yung trabaho nila. Ang trabaho nila is halimbawa, kung L300 yan kasi parang L3 nga kung makikita mo yung salamin, di ba? Mukhang baka pwedeng may hinahatid yon, pwede yung move it, pwede yung lala move, di ba? Hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng tao na yun, bakit siya nagmamadali Pero kung may mali man siyang ginawa sa iyon ng pambatas trapiko, hindi po ikaw ang dapat gagawa ng action para itama yung mali. Kasi pagka ginawa mo yun, lalo lang dadagdag yung mali, di ba? So kailangan relax ka lang, chill ka lang. Kaya nga 'di ba pag nag-driving school tayo, defensive driving yung gagawin. At saka dapat chill ka lang. Alam mo ha? Ayan. Harapan nakita ko lang parang first time nakakita ng cartoon character sa totoong buhay niya. Kaya nag-video agad. At kita naman sa video kung paano mang-provoke sa maganda sana kung full video. Aray mo, di mo alam. Tingin ko naman, magiging mali lang yon kung siya yung bumaba. Tama, di ba? Kung binidyoan lang para alam tapos papadala sa LTO. Bumaba ka kasi idol Yun yung problema Binibidyoan ka nila kasi sa tingin nila, ikaw yung mali. Pwede nyo namang isettle yan sa LTO So ngayon, dahil bumaba ka, nagmagaling ka, nagpakatulonggis ka, di ikaw yung mali, di ba? Dol, sa company namin yun sa service yak. See you. Ayun lang, sabi ni Alex Tero. Tama ako. Takits po, God bless. Ano ibig sabihin yan? Makikita sa LTO, di ba? So, point there is that wag nating ilagay yung batas sa kamay natin. Kung may maling nagawa, nandiyan naman yung LTO na handang asikasuhin yung mga problema niyo pang batas trapiko. Same lang yan sa lahat ng bagay yung nangyayari dito. Wag nating ilalagay yung batas sa kamay natin. Sumunod tayo. Lalong-lalo na kung ikaw ay kilala, bantog ka sa internet at meron kang platform. Bawal kang masyadong maging tolonggis. Alam mo ha? O yun lang, Jayo Ong na next. Gege mga lods.